Maraming salamat, Mr. Chair. Maraming salamat, Attorney Ray Espinosa. Alam niyo po, Attorney Espinosa, yung inyo pong boses ay klarong-klaro pagdating sa Zoom at sa Facebook, pero hindi po namin marinig dito sa plenary. Kaya kung maaari po, Attorney Pamintuan, pakiisa-isa nga po, wag mo na po lahatin yung mga importanteng bagay na lang po na mapapakinabangan ng ating mga mamayan. Kasi kanina po nagbabasa ako sa comment sa Facebook, ang sinasabi nila sinungaling daw yung Meralco. At wala pang naitutulong sa kanila yung Meralco. Attorney Pamintuan. Opo, Mr. Chairman, naitama na po natin yung mga billing po para sa mga consumer po natin. Siguraduhin po natin na tama po yung ating sinasabi, Attorney Pamintuan. We will now proceed with the calling of the roll of members. Mr. Chairman, Yes, Deputy Speaker, I move to Dan Einstein Fernandez. I move to dispense the calling of the roll. There's a motion to dispense with the calling of the roll. Second. Duly seconded. Hearing no objections, the motion is carried. Deputy Speaker Fernandez. I second the motion. There's a motion, duly seconded. Hearing no objections, the motion to dispense with the reading of the minutes is approved. Mga kasama, atin po ipagpapatuloy ang pagdinig sa mga sumbong at reklamo ng ating mga kababayang naapektuhan ng tila biglang pagtaas ng singil ng kuryente ng Meralco, at na mga ito ay naisaad sa House Resolution number 879 at 882. Sa nakaraang pagdinig po sa komiteng ito ay marami po katanungan at pagpaliwanag ang Meralco patungkol sa singil ng kuryente, lalong-lalo na sa umiiral o nung umiiral pa ang enhanced community quarantine kung saan hindi sila nakapag-meter reading noong Marso, Abril at Mayo. Maaari po bang malaman sa Meralco, Attorney Pamintuan, kung ano na po ba ang nagawa nyo hinggil sa isyong ito simula nung tayo po ay unang nagkaroon ng pagdinig? Mr. Chairman, Yes, Vice Chairman Defensor. bago mo mag-reply yung Meralco, nais ko lang po sundan yung inyong binanggit. Sa kadahilan, baka may kalituan dun po sa mga nanonood at nag-witness po sa atin, na tama po, ito po'y pang-apat nilang pandinig. Dahil ito naging resulta ng biglang pagtaas ng presyo ng kuryente ng ECQ. Kung mapapansin po, sa marami nating pag-uusap nitong nakaraang hearing, marami na po mga naging issue pa, katulad ng distribution, katulad ng transmission lines. Kaya kung po ito nabanggit, Mr. Chairman, sa kadahilanan na ang inanay pong relusyon o ang inihatag na resolusyon dito po sa inyong komite ay yung biglaan lang pagdinig noong ECQ. Yung biglaang pagtaas ng kuryente at kalituhan ng ECQ. Noong ECQ, Mr. Chairman. Kaya po, marami na po kayong nagawa. In fact, yung mga announcement ninyo, kasama na dyan yung pagtanggal ng universal rates during the ECQ, yung pagtanggal ng convenience fee during sa ECQ, at pinaka-importante ho, na itinigil ng Meralco yung projected billing. Kung naalala niyo, Mr. Chairman, ng huling announcement. Kaya yun po, Mr. Chairman, gusto ko lang pong iayos kasi marami po yung pag-uusap sa inyong komite tungkol po sa generation plants, tungkol po sa transmission plants. Pero maaari po hindi yun pagkakataon na pag-usapan ngayon mga bagay na yun sa kadahilanan na ang resolusyon na nakalahad ay ang pag-imbestiga ng biglang pagtaas during ECQ. Thank you, Mr. Tama Chairman. po, Vice Chairman Mike Defensor, siyempre ang aking partner at kinikilalang Power Rangers ng ating Kongreso. At maaari po bang sumagot ang Meralco, pero halos sinagot na ni Vice Chairman Defensor yung isasagot. Pero gusto ko pong marinig mismo sa Meralco kung ano ang inyong isasagot, kung ano na yung inyong mga nagawang pagbabago. Simula po, nung una tayong nagkaroon ng hearing, ito po kasi pang-5 hearing na natin sa usapin ng kuryente, lalong-lalo na yung kalituhan ng paniningil ng kuryente noong panahon ng ECQ, Marso, Abril at Mayo. Meralco? Maraming salamat po, Chairman Kuya Alvarado.
Sa mga miyembro po ng committee na to, magandang umaga po sa inyo lahat. Muli po, ang Meralco po ay lubos na nagpapasalamat po sa pagkakataon na ibinigay po ninyo sa amin para po mapagpaliwanagan ang mga kababayan po natin hinggil sa usapin po nung siniran sa kuryente po nung panahon ng ECQ. Kung mamarapatin niyo po, meron pong maikling presentation po ang aming President and CEO, si Atty. Ray Espinosa. Kung pwede po lang bigyan po ng kaunting panahon para po ma-present po niya ang mga nagawa na po ng Meralco sa nakalipas po na 4 na hearing po ng committee nito. Maraming po salamat, Mr. Chairman. Salamat po, Atty. Pamintuan. Comsec, nakapanumpa na po ba si Atty. Ray Espinosa? Yes, sir. And the oath is a continuing thing for the entire proceeding. Maraming salamat, Comsec. Ayon po kay Comsec ay nakapanumpa na po si Atty. Ray Espinosa na chairman ng Meralco, kung hindi po ako nagkakamali. President at chairman ng Meralco. Atty. Ray Espinosa, maaari na po kayo magsalita at magpaliwanag sa katanungan po kung ano na po ang nagawang pagbabago o pagsasaayos ng Meralco sa nakakalito at mataas na singil ng inyong korporasyon noong panahon ng Marso, Abril at Mayo na panahon pa naman ng ECQ. Magandang umaga, Mr. Chair, at mga members ng komite. Maraming salamat at binigyan niyo uli kami ng pagkakataon para ma-explain sa komite at sa ating mga customers ang mga ginawa na ng Meralco mula nung huling pagdinig. Unang-una, gusto ko pong uling sabihin na ang mga customers ng Meralco ay binibigyan namin ng assurance na ang billing sila ay ibabase talaga sa actual meter readings. At ang bayad nila ay bayad para lang sa mga actual consumption. Nung mga buwan na kami ay nag-estimate, yun po ay tingnan natin nung nakapagtala na tayo ng mga actual meter readings, at kung may mga nagbayad ng sobra nung mga buwan na yun, yun po ay re-refund natin sa ating mga customers, o dili kaya kung hindi sila nag-claim ng refund, kine-credit po natin sa kanilang mga future bills. At yun po ay nangyayari na habang tayo ay nag-uusap. So, this is a short presentation, Mr. Chair, ng amin ng mga nagawa mula nung huling pagdinig. Kami po ay nakapagdulot ng tulong sa mga small, medium, and large enterprises, at yung tulong na yan ay umaabot na sa 2.69 billion pesos in foregone revenues ng Meralco. At yung 2.69 billion po na yan ay pwede rin nating tawagang savings ng mga SMEs at large customers ng Meralco. Mula nung March 16 hanggang June 30, yung gross minimum bill demand amounting to 1.9 billion pesos, yung po ay winave natin para sa kabuuan na 87,728 small, medium enterprises and large customers. Kung titingnan po natin, para lang dun sa mga small at medium enterprises, ang natulungan po natin sa pag-waive ng GMBD ay 85,144 customers na umaabot o tumatala sa 97% ng total na small, medium enterprises na customers ng Meralco. Ito pong bago nating initiative sa customer care channels ay umani rin po ng pasasalamat mula sa ating mga customers, at ito po ang mga sample lang ng mga kanilang mga sinasabi at pasasalamat. I felt na malasakit that every customer is looking for. Sabi po nung isa, malinaw na ang lahat, napakaganda ng lakad at breakdown, malinaw rin ang paliwanag. Sabi rin po nung isa, please extend my gratitude for all who helped sort out this issue. At isa po ay nagsabi, thank you for looking and further explaining this. Again, this is well understood and bills will be settled accordingly. Ito po yung ating infomercial na linabas natin para ma-explain ang May and June na high bills. Kinuha po natin si Sara Geronimo at si Mateo Budicelli para mabigyan ng mas madaling pag-explain or pag-intindi ng May at June bills ng mga customers natin. At marami pong positive feedback na na-receive tayo. Nag-trends po sa Twitter itong infomercial na to nung araw na unang linabas. At makikita po natin sa mga samples na to na naliwanagan at ang mga customers natin dahil sa mainam na paghahandog nila Sara at ni Mateo ng mga important matters regarding the high bills of May and June. Ang nasabi ko nga earlier po, ongoing po rin ang negotiations ng Meralco para lalong bumaba ang payment gateway provider fees at credit card network fees para sa ating mga online transactions. At ang mga bank partners po ng Meralco ay tumutugon naman sa aming request na pabain din nila ang mga fees nila kapag ang mga customers nila ay nagbayad ng online ng kanilang mga Meralco bills. Sa kahuli-hulihan po, nag-launch din kami ng isang customer experience enhancement. Gusto po natin baguhin ang ating billing information para po mas madaling makapagbayad ang mga customers natin. So ang enhancement po na to ay isang customer ID na lang ang kailangan o isang numero na lang ang kailangan ng ating mga customers para makapagbayad sila ng kanilang mga bills at mga service-related transactions, at para alisin na rin yung ibang numero na kinakailangan nila nung dating panahon. Ito po ay MRN at ATM phone reference numbers. Yung po ay tatanggalin na natin para isang service ID na lang gagamitin. Ito pong simplification nito ay makakatulong sa ating mga customers para sa kanilang pagbabayad at mapadali ang kanilang pagbabayad sa kahit anong channel na gusto nilang gamitin. Maraming salamat, Mr. Chair. Maraming salamat, Attorney Ray Espinosa. Alam niyo po, Attorney Espinosa, yung inyo pong boses ay klarong-klaro pagdating sa Zoom at sa Facebook, pero hindi po namin marinig dito sa plenary. Kaya kung maaari po, Attorney Pamintuan,
pakiisa-isa nga po, wag mo na po lahatin yung mga importanteng bagay na lang po na mapapakinabangan ng ating mga mamayan. Kasi kanina po nagbabasa ako sa comment sa Facebook, ang sinasabi nila sinungaling daw yung Meralco. At wala pang naitutulong sa kanila yung Meralco. At siguro yung ibang nagsasabi nito, baka hindi masyadong naintindihan yung sinabi ni Attorney Ray Espinosa. Kaya maaari po bang pakilinaw po, Attorney Pamintuan, isa-isa po yung mga bagay na maibibigay o nagawa na ng Meralco at meron po ba talagang mararamdaman na tulong ang taong bayan mula sa Meralco? Attorney Pamintuan? Maraming salamat po, Mr. Chairman. Nais lang po namin na bigyan ng summary po yung report na pinresent po ng aming presidente, si Attorney Ray Espinosa. Ito po ay mga sumusunod na nagawa po ng Meralco upang maibsan po ang agam-agam at mga masagot po ang mga Attorney katanungan. Pamintuan, ano na lang po, rundown na lang po, yung mga mararamdaman na lang po kaagad ng ating mga kababayan ang pakilathala po sa committee ito. Opo. Yung pong tungkol doon sa meter reading po, patuloy po na nag-actual meter reading na po tayo dahil ito po ang naging dahilan kung bakit nagkaroon po ng kalituhan sa billing ng ating mga customer noong ECQ period. Ngayon po, Mr. Chairman, meron po Attorney kaming assurance. Pamintuan, yung po bang meter reading po natin ay, nung nag-reading ba kayo ulit, ay bumaba na yung singil o biglang mas tumaas pa, nadagdagan pa nung nag-meter reading? Meron pong mga singilin po na bumaba, yung mga tao po na customer po natin na wala po dun sa kanilang mga tinutuluyan na nabigyan po ng estimated reading. Ito po ay in-adjust na po natin at sila po ay nabigyan po ng karampatang adjustment po sa kanilang mga billing, Mr. Chairman. Yung mga nagrereklamo pong mga computer shop na nasara nung ECQ, mga karinderya na nasara nung ECQ, mga bahay na o mga apartments na nag-uwian sa probinsya, yung mga nakatira nung panahon ng ECQ, March, April, May, ay naitama na pong lahat, Attorney Pamintuan. Opo, Mr. Chairman, naitama na po natin yung mga billing po para sa mga consumer po natin. Siguraduhin po natin na tama po yung ating sinasabi, Attorney Pamintuan. Opo, mabibigyan po namin kayo ng assurance dyan, Mr. Chairman, na meron na po mga adjustment na ginawa po tayo patungkol po dyan. Sige po, ipagpatuloy po ninyo ang inyong mga mabuting balita para sa ating mga kababayan. Doon naman po sa mga medium and small enterprises po natin, yung mga commercial establishment po, gaya po ng report ni Attorney Espinosa, ang total po na nabigay natin na tulong po ay umaabot sa 2.7 billion na hindi po natin siningil yung guaranteed minimum billing demand po nila. So ito po Yan yung pong mga guaranteed minimum billing demand, para po ba sa lahat yan o sa isang sektor lamang sa ating populasyon? ito po ay Attorney? para sa mga small and medium enterprises po. So ito po yung mga customer po natin na mga negosyante po ito at mga business enterprises po, Mr. Chairman. Sa madaling salita, ito po ay tulong ninyo para sa mga negosyo upang maibsan yung kanilang paghihirap, lalong-lalo na mahirap magpatakbo ng negosyo ngayong panahong ito. Opo, Mr. Chairman. At para din po mapagpatuloy po nila ang kanilang mga negosyo po, Mr. Chairman. At sa mga consumer naman po natin, gaya po ng ni-report ni Attorney Espinosa at saka ni Attorney Valles nung nakaraang hearing, nagkaroon po ng savings ang mga consumer natin na umaabot po sa halos 2 billion, no? 1.9 billion pesos po na napababa po natin yung singilin sa generation charge po ng ating mga consumer dahil po dun sa paggamit po natin ng force majeure claim po, Mr. Chairman. Ito po ay para po sa lahat ng mga customer po natin, residential at commercial po. Mr. Chair, may I interject? Yes, Deputy Speaker Marcoleta. Mr. Chair, I wish I could take advantage of this because Attorney Pamintuan already said that Meralco rectified all the erroneous billings or mistake in billings in the last 3 or 4 months of the pandemic. Attorney Del Rosario, I think our consumers are particularly interested on how their billings were corrected. For example, if I may, Mr. Chair, I would like to use the billings of Meralco in our own households. In our compound, Attorney Del Rosario, there are 2 houses, one big and one small. I reviewed our billings, and our billing for the bigger house spiked
by some 117%, which is about 115% increase from the regular monthly billing. The other house, the smaller one, had an increase for the same period of about 315%. This is highly unusual, Mr. Chair, because even if we were in, let's say, in a condition of quarantine or lockdown, where people converge in one location, I believe, Mr. Chair, during that period, the prices of oil plummeted like shooting stars or comets, falling comets. Talaga namang bumaba eh. And I do not believe, Mr. Chair, that people bought several appliances during that period. And so even if the convergence of people would be a factor in a slight increase in their total bills, it could not happen that it should shoot between 115% to 315%. So there is really a mistake here. I think it is very important that Meralco will be able to assure each customer how their billings were corrected or rectified, because until and unless, for example, on July 3, 2020, we were billed 43,501 pesos 46 centavos of consumption of electricity between the period February 19 to June 18, 2020. Ito yung 115%. Okay? Malaki pong kaluwagan sa kalooban ng mga mamayan. Paano po ninyo i-correct? In our particular case, nung sinabi po ninyo na ito'y tinama na ninyo, paano po na itama? I think your ability to refund to each and every customer of Meralco is the only way by which people can be assured na talagang itinama ninyo. For example, may dumating sa kanila na sulat, we are refunding you the amount of so-and-so because this is the overcharge that we did during the pandemic. Considering that the actual meter reading did not happen, we utilized a predictive algorithm to arrive at this. We are very sorry that we collected more than much. So we are refunding to you the amount of XXX. Makikita po ng tao that you were really correcting it, if not corrected at all. So it will be, I would say, a statement of hope para sa kanila. But until they are corrected by way of refund, na makita nila na ibibigay niyo sa kanila, o kaya kahit na hindi refund, you will assure them that in the next few days, yung dapat na i-refund sa kanila, mababawasan sa kanilang succeeding bills. Walang communications to that effect, Mr. Chair. So the actual process of rectifying and correcting whatever overcharge was collected by Meralco, hindi po masyadong maniniwala ang tao. Ang nangyari, Mr. Chair, ganito eh. Pumasok po talaga ang pandemic. Wala tayong sisisihin dito kahit sino. Lahat po nag-quarantine, na-lockdown po tayong lahat. So ang sabi po natin, hampas sa kalabaw, sa kabayo ang latay. So, the poor consumers, sila po yung nagdala ng brand eh. Mamaya po, iisa-isay natin. Eh, ang alam po natin, yung mga kawani ng Meralco, dahil nga this is considered an essential industry, even under pandemic, talagang babantayan po ninyo kasi kawawa ang tao. May pandemic na nga, wala pang kuryente. I think you were exempted by the IATF. So kung exempted po kayo, ba't hindi kayo nagbasa? At sa totoo lang, maski ang ERC po rito, masisisi din eh. Kasi sabi natin, nagkaroon ng pandemic. Wala ba tayong anticipatory measures in place para makita natin if the distribution utilities like Meralco and even the electric cooperatives, para hindi naman po nila, I can say that they cannot take advantage sana, kasi nga, kung wala namang meter reader, tapos uhulaan po natin, pagkakamali po talaga tayo. So wala na pong sisihan. Talagang pong ganun eh. Nabigla tayo sa pandemic, I think we were not prepared, but one by one, we are now able to determine at kung paano natin kukurekin lahat ito. So, Thank you for Attorney the Pangantuan, interjection, Deputy Speaker Congressman Marcoleta. Isa sa ating mga minamahal na Power Rangers.